Hi, hello, what's up? It's JJ. Gorgeous. Oh, sino to? Na-miss niyo ba ako? So, hi, guys. Oh my gosh! Wait, parang naiilang ako. Hello! Hindi ako sanay for today. Mag-isa ako sa vlog ko. Hala! Parang iba siya for today. Talaga. Oh, anong gagawin natin for today? Siyempre, nakita niyo naman sa title. So, seryoso na tayo, guys. Kasi, kaya uulan na naman. Kung kailan talagang sinipag ako mag-video, kung kailan may time na ako, oh, parang ang kulimlim ng kalangitan. Ganun, talaga. Ay. So, for today's vlog, mag-isa talaga ako, hindi ako sanay. So, bakasyon today. Anong date ngayon? Huwag niya nang tanungin. Kasi baka next year pa ma-upload eh. For today's video, I'll be sharing 16 facts about me kasi feel ko yung vlog ko last time na answering about myself, parang kulang siya. Parang hindi niyo pa ako nakilala doon ng ganun kabush. Kaya ngayon, is that the time? Without further ado, joke lang pala yun. Kasi dadaldal muna ako sa inyong lahat. Naiilan talaga ako for today. Wait lang, kailangan ko. Galing kasi ako sa ano, self-isolation. Hindi. Feel ko talaga uulan, pero wag kong i-manifest kasi hindi din naman ako marinig. Maririnig nyo lang yung ulan. Bukod sa mga nadaan na sasakyan dito sa amin. Pero okay lang yun. Go. Just go with the flow. Ay, start na tayo guys. Kasi parang naririnig ko na yung ambon talaga. Okay. Sa una, okay. First fact about me. Ay, para talagang hindi lang ako lang. Medyo shy ako nun. Soft girl. Na para bang hindi ako okay. Okay. Andito pala. Yung mga facts dyan. Kasi baka makalimutan ko. First fact, makakalimutan ako. Ay, hindi pala yun. Okay. Guys, first fact about me. Dapat alam niyo na to. Sobrang basic na to. I love purple. Ay, parang hindi na kayo magugulat. Kunwari na lang nagulat kayo. Ah! Favorite mo yung purple? Hala! Hindi naman halata. Talaga. Hindi siya halata. I really love purple, guys. Talaga. Kapag walang purple, kunwari bibala ko ng mga gamit, sabihin ko na lang, bakit walang purple? Magsara na po kayo. Alam, hindi sila magsasara. I love purple kasi that's my color. Parang kapag hindi purple yung gamit ko, malungkot yung buhay ko. Na parang bang, pag walang purple, parang kulang talaga sa buhay ko. Parang may kulang sa akin na hindi mo man mahanap. Ay, pero yun, like, most of my gamit talaga, color purple sila. Kasi, favorite ko. Gusto niyo pa ba ng expanded version na explanation? Ay, hindi expand. Okay na. First fact ay, I love purple. Okay. Wag na kayo magulat kung, you know, hindi naman talaga halata. Sa suot, sa bracelet na ngayon suot. Guys, actually, itong bracelet na to, ginawa ko siya. Siyempre, gagawin ko yung sarili ko. Self-love. Yun lang, guys. First fact talaga. Paulit-ulit na lang ako dito. Sana hindi kayo masawa sa akin. Thank you sa pagmamahal niyo sa akin. Ay, hindi ka magdadrama for today. 16 facts about me. Okay, game. Yan guys, I'm absolutely obsessed with purple. Second fact about me, I love noodles. Like yung different kinds of pasta. Like pancit, lahat na lang. Minsan na lang, sobrang random nung pag-crave ko ng pancit. Dahil gusto kong pancit na, gusto kong pancit. Guys, gusto ko ng pancit. Ganun, talaga. Kasi ibang ko, feel ko talaga kapag pancit, parang hahaba yung buhay ko. Hindi hahaba buhay mo. At noodles, different kind of that. Kasi, pero, hindi ako nakain ng carbonara. Pasta yun, di ba? Don't judge me, guys. And sabi nila, I'm missing out kasi, bakit hindi ako nakain ng carbonara? Eh, ang sarap-sarap nun. Ewan ko lang. Ayaw ko lang ng carbonara. Sorry, guys. Sana kayo magagalit sa akin. Kung, carbonara lover kayo.
Pero yun, second fact about me, I love noodles. Kasi, yun yung favorite food ko. Noodles. Ay, tapos mamaya may iba na naman ng mga favorite food mo. Huwag ka na lang magsabi ng favorite mo, inis mo ako. Ay, kasi naman lahat kinakain ko. Siyempre, except dun sa mga allergy ako na food. Gusto niyo malaman? Huwag na lang. I-comment ko na lang. Ay, i-guess niyo na lang kung saan ako allergy na food. Kapag tama kayo. Hindi tama kayo. Edi, I love your life. Ay. Third facts. Ang dami. Okay, third fact about me is that I love taking pictures of clouds. Really, guys. Like, nakikita ko ngayon yung parang aliwanag. Nakikita ko ngayon yung clouds dito. Ay, pwedeng i-stop ko muna yung vlog kasi pipicturean ko. Ay, hindi ko sa i-stop. Ayun. I really love taking pictures of clouds kasi feel ko sobrang nila talaga. Nandun yung heart ko kapag natingin ako sa langit, tapos makikita ko yung mga ulap na sobrang payapa. Ay, talaga namang pipicture ng babae na to kahit na full storage na siya. Eh di magbubura ako ng mga pictures ko para lang mapicturean ko yung ulap na napakaganda. Yun lang. Tsaka kasi sa cloud, sobrang pure niya. Sobrang dalisay. Wow! Dalisay! Clouds kasi parang super soft niya. Like sa akin. Like me. Ngayon, sobrang soft. Para bang hindi ako OA magsalita sa vlogs ko, sa mga vlogs ko. Pero ngayon, para na lang talagang, uy, soft girl ako. Third fact about me is, I love taking pictures of clouds. Like, araw-araw. Hindi naman araw. Like, siguro if lalabas ako or kung, kunwari, makalabas man ako, pipicturean ko yung langit. Gawa pipicturean ko yung mga ulap. Mga ulap! Ulaps. Ay, plural. Wag na, nabubulol ka. Stop! Ang liwanag naman. Nasihilaw ako. Sobrang liwanag din kasi ng cloud sa akin gaya ngayon. Na para bang sobrang liwanag. Na para bang, Slade. Glass skin. Ay, hindi pala glass skin. Baka ano to? Ano ang tawag dun? Wag na. Pawis. Pang-fourth na fact is that, siguro napapansin nyo to, if ever man na observant kayo, huy, hindi sila observant. Fact about me is that I really love ribbons, vows, clips, headbands. Huy, hindi naman halata, guys. I really love ribbons. Kasi, parang kapag wala akong paglalaki sa aking buhay, parang hindi rin kompleto ang aking buhay. I love ribbons lang talaga, like, clips. Hair clips, kasi parang kapag naalis ako ng bahay, parang hindi ako papayag na parang wala akong suot dito, sa ulo ko, wala akong clip, wala akong ribbon. Kasi parang ang simple-simple lang kapag ka walang sa buhok. Feel ko lang naman na. Tapos, di ba, napasok ako sa school, like, everyday yon. Parang, like, iba-iba yung ipit ko. Pero hindi naman iba-iba. Siyempre, inuulit ko naman. Hindi naman, wala naman akong 365. Isang taon yun. 365 na ribbons, ganyan. So, parang naulit naman. Pero like yun nga, pag naanis ako ng bahay, gusto ko meron akong accessories sa head ko. Kasi, sleeve. Kasi medyo may kahabaan yung buhok ko, guys. So, and aminin kong hindi siya kagandahan. Kasi hindi siya healthy. Sobrang, sobrang dry na niya na inaamin ko talaga yung sa sarili ko. And sobrang, ang pangit na ng dulo ni guys. Pero ayoko pang magpagupit kasi, uy, tamo, dami mong entry ngayong vlog mo. Nai-ins talaga tayo, baka sabihin nung iba, dami mo ng entry, hindi ko na maintindihan kung anong pinasabi mo. Ay, pero yun nga, medyo mahaba yung buhok ko, so gusto ko meron akong ribbons sa ulo, or kahit anything sa ulo na kahit clip man lang. And if ever man makita nyo kung wala akong sa ulo, siguro natanggal ko siya, or nag-ipit ako, or nagsuklay ako, kasi hindi ko na siya nabalik. Yun lang. Baka gusto niyo akong malaman yung fact na yun. Pwede na kayo mag-skip. Ay, hindi sila mag-i-escape. Sabi ng nanay ko na para ba akong regalo sa birthday yan. The best gift ever. Ay! Okay. Nasaan na tayo? Fifth fact. I like tragic movies. Like yung mga nakakaiyak na movies. Kasi, parang nandun yung heart ko. And kapag nanonood ako ng movies, dun, parang like focus talaga ako. Tinitingnan ko yung sarili ko kung iiyak ba ako or not. Pero like kahit sobrang light lang nung story na yun, ay, iiyak talaga ang babae na to sa sobrang OA. Ay,
Hindi. Like, I like tragic movies. Gusto ko, iyak talaga ako. Guys, meron akong pinanood na na movie. More Than Blue ba yun? Gabi yan. Ayun, favorite movie ko yun. If gusto nyo malaman yung favorite movie ko, More Than Blue. Yung Philippine version. Philippine version. Tama ba? Wala. Tama, hindi mo alam. Ano yun? Nakakaiyak. Kasi gabi ko siya pinanood. Tapos medyo red days, medyo emotional ako kapag ganun. Tapos yung gabi, nanonood ako noon. Yung ganun. Tapos ako, mga ending, iyak talaga ako talaga super. Talaga, sobrang iyak. Tapos pagising ko, ate. Sabi ng ate ko, anong ginawa mo? Umiyak ka ba? Talagang sobrang multo ng mata ko. Namamaga yung mata ko. Alam niyo, pag umiyak kayo, tapos natulog kayo bigla. Parang yung eyes niya, parang siyang namaga na ewan. So, parang lumaki yung, ano mo nito? Yung lids mo, parang nagkumapal siya. Talagang, ayan. Pero yung gusto ko, yung umiyak ako sa movies, kasi ganun yung mata ko. Parang kasi talagang super sakit talaga nung dinanas sa akin. Yung pina-experience ng movie. Dinanas! Kung ano na yung sinasabi ko, guys, nababaliw na talaga ako. Yun, fifth fact, I like tragic movies because I have a soft spot. Ayoko na. I have a soft spot. Bulag ang tao na to talaga. Ayun, I have a soft spot. Ano ba? May kasawsawan dito. Soft spot. Soft spot. Soft spot. Hot spot. Bulal ng babae na to. I have a soft spot. Ayoko na talaga. Mas a soft spot sa mga movies. Yan, nasabi na. Number 6 na fact ay, syempre, pakit muna ako. Hoy, hindi ka magpapakit, baka bigla silang hindi manood. Yung 6 na fact, I love reading books. Reading books, hindi halata. Halata! Tapos ayun, and if you're guys gonna ask me kung anong genre mo gusto ko, syempre, ano ang favorite na genre ko sa movie? Tragic romance, ganyan. Talagang, you have my heart. And when it comes sa pag-read ng books, gusto ko nito sa physical na book. Pero minsan wala akong pambili. Siyempre, no? Napakagustos mo kasi babae ka. Hinaway yung sarili sa camera. I love reading books kasi parang nandun na yung heart ko. And dun ko din nabubus yung critical, nabubulol na naman. Critical thinking. Ano din, sa Wattpad. Doon din ako minsan nagbabasa kahit gusto ko physical book. Pero ngayon, hindi na muna ako nagbabasa masyado ng mga stories. Kasi, uy, alam mo ba? Alam mo ba yun? Pang ilang fact ba yun? Pang 10 per fact. Antayin mo yun, wag ka mag-skip. Kita. Nagbabasa din ako ng mga stories, like mga book. Pero yun na, nag-stop na ako kasi gusto ko malaman. Mamaya na, tutulog muna ako. Kasi nantok ako eh. Joke lang. Pang 7 na fact, parang kakasabi ko lang inaantok ako. So, kailangan ko na kape. I love kape talaga. Yun talaga. Yun talaga yung gumigising sa natutulog kong soul. Natutulog kong diwa. Kapag nagpupuyat ako, kapag nagkakaram ako sa gabi. Kape lang talaga. Grabe na. Grabe guys, kapag alam mo ba? Nagkwento na naman siya. Tapos alam niyo ba, kapag nagpupuyat ako, lalo na kapag kailangan ko talaga magpuyat, kapag kailangan ko may tapusin talaga na work or school papers, ganun mga assignments, homeworks. Talagang kape talaga ang bumubuhay sa akin. 3 kape sa gabi, tapos kinabukasan, bago pumasok, kape ka ulit. Grabe na talaga ang tao na to. Kahit nagpapalpitate ako guys, unbothered. Kape pa din. Pero ewan ko, nagkape. Parang yun lang. And I hope someday na mag-ano pa siya, mag-daydreaming. Uy, nagbablog ka, hindi ka magda-daydreaming. Saan sa dream ko na magkaroon ng cafe, coffee shop. Kasi I love kape. Yun lang. Oh, anong color nung coffee shop? Malamang, alam niyo na yun. Pero sana, manifesting. 8th fact about me is that I'm a Swiftie. Like, siguro naging Taylor Swift lover talaga ako ng pandemic. Siyempre, sobrang bored ko. Kung ano nang nare-realize ko, kung ano nang nalalaman ko. Pero actually, kilala ko na talaga si Taylor Swift. Like, elementary pa lang, grade 7. Kilala ko na siya, pero I'm not that avid fan of her that time. Yun talaga, yung pandemic lang talaga. Like, listen ako sa songs niya. Na para bang, lagi akong broken kasi all too well. Most all-time favorite song ko. All too well talaga. And then the twin. Hindi ka kakanta. Slid ka ha. I love Taylor Swift so much. Lalo na yung latest album niya
The Tortured Poet Department. Ay, slave siya doon. Super! And, sige. And, oh my God, I love that. You know how to fall on Aristotle. Ay! Hindi ko sa kanta na yun. I love her talaga. And siguro, talagang nagde-daydreaming na lang talaga akong makita ko siya. Kasi feel ko guys, pag nakita ko talaga na Taylor Swift, oh my God! Mahihimatay talaga ako. Talagang super duper. Mag-OOA talaga ako. Ay hindi, alam niyo ba? Nagpunta kami ng friend ko sa Eras Tour. Or movie movie lang yun. Tapos, may vlog ako doon. Actually, may vlog ako doon. Pero, sadly, unfortunately, na-copyright siya. Ano ba? Ganun ko makaboses si Taylor Swift? Uy, hindi dahil doon! Sayang, kasi nag-edit pa ako. Talagang super duper. Saya ko nung time na ine-edit ko siya. Kasi, kanta-kanta ako doon. Sabay-sabay kami nakanta. Tapos, kahit mukhang butikin ang boses ko, okay lang. Pero yun, kahit anong gawin ko, nakaka-copyright pa rin siya. Siguro gawa ng background song and yung music, kahit na sinasabihan ko siya. Sayang guys, kung napanood nyo man yun, swerte nyo. Pero kung hindi, okay lang yun guys. So, ipakita ko dito yung Ay! Slade, isa pa nga. Oo, mo. Super. Ang Slade! Ting thumbnail niya dapat. And 24 minutes ba yung video? 20. Sayang guys. Hindi ko talaga na-realize na sobrang OA ko pala, talaga. The intro pa lang, sisigaw na agad. Wala na. Ganito ko na lang pala sa inyo, huwag na tayo mag-16 facts about me. Pang 9 na fact I play badminton and I love badminton. Yun yung sports ko tayo. Actually, nung sports fest. Bubulo na naman. Sports fest. Ayun, player ako ng team namin. And sa mga previous school ko ay naglalaro din. Okay, eto na yung 10 fact about na sinasabi ko kanina kung bakit nag-i-stop muna ako mag-read ng mga books. If you're guys keen to know talaga, I'm a writer at Wattpad. Wow, parang big announcement to. Kunwari nagulat kayo. Ito yung Wattpad ko. Natatawa lang ako. Parang first time ko mag-ganun. Like, ayan yung Wattpad ko. And mayroon din ako natapos na stories. And ngayon, may tinatapos akong story. And matatapos na siya, guys. Excited na ako. Nag-write ako ng mga stories. Kasi, doon ko din minsan nabubuhos yung mga emotions ko sa pagsusulat. And ewan ko, sinama ko siya sa facts about me kasi baka hindi nyo din alam. Gusto ko lang alam nyo. Kasi baka gusto nyo magbasa ng mga Wattpad stories ko. Mahal naman. Okay lang naman. Gusto nyo ba mag-promote na lang ako dito? Okay guys, basahin nyo yung sweetest. Hindi ka mag-promote dito. And minsan, kapag naalis kami, or kapag may nakikita akong tanawin, or may nakikita akong ganito, ganyan, na-experience ko na ganito, parang automatic, magpa-pop up siya sa isip ko na, isama mo to. Ganon. Ino-notes ko agad yung specific na pangyayari na yun, or tao na yun, or traits ng tao na yun, para manote siya. And makita ko siya dun. Manote! Ang galaw din mag-usap minsan. Na para bang magsasawa na lang yung nanonood sa'yo. Ay, binash yung sarili. 11. And pang 11 na fact ay, aside sa pagiging writer sa Wattpad, I'm journalist. Elementary, ako, news writing, English. And nung high school naman, parang nag-switch ako sa feature kasi feature pero Tagalog pala. Ayan, tinanong ko ng teacher ko, gusto ko daw sumali. Ayan, try natin, what if? Feature. And sa feature, parang sobrang related. Related yung pagsusulat ng mga descriptions. Diba kasi parang super, sa feature kasi, sobrang, nagkwento na. Sa feature is super, dapat creative. Like parang dapat catchy ka, witty ka. Ang sayo na pala. Di-describe mo yung isang bagay na i-expand mo. Talaga super, ang sayo. Lalo na kapag like may ini-interview ka na tao. Super, talaga. Tapos, kunwari, isang bagay, gagawin mong creative and entertaining para maging catchy siya. Ganun. Siguro, minsan na-realize ko lang talaga sa pag-read ng books, pag-write ng stories. I have this profound fondness sa mga activities na yun or sa mga hobbies na yun na ginagawa ko. And kasi I like talaga sharing my thoughts, sharing truths, sharing my emotions through my writing. Na para bang kahit, kasi minsan hindi talaga ako vocal na tao. Kasi minsan, hindi ako masyado nag-open up sa mga tao na sa paligid ko. Parang sa writing, doon ko lang din na-express lahat.
Pang 12 na fact ay hindi pa rin ito nawawala sa akin. I write songs. So, aside sa pag-write ng mga stories and dun ko na-express yung feelings ko sa songs din. And actually, minsan din, like, gaya nung sa pag-write ng stories, bigla-bigla na sila nagpakaka. And yung sa songs naman, bigla-bigla na lang magpapap sa isip ko yung lyrics, dapat ganito yung tono. Pero yung mga sinusunod kong kanta, minsan short lang siya, tapos yung isa, buo na, yung iba buo na din talaga. And yun, sa pag-write songs din, dun ko din na-express talaga lahat. Like, lahat ng mga unsaid feelings ko and thought, dun lang talaga. Di talaga nawawala sa akin yung pagsulat. Na para bang nandito na siya sa akin. Hindi na siya mawawala, feel ko. Pero yung mga susulat kong kanta, sulat pa lang yun. Hindi ko siya sa instrument. Like, yung talagang songs talaga na parang may ano na talaga, parang may background instrumental, gano'n mga background music, wala pa siyang gano'n. Hindi ko pa siya nakakapa sa mga instruments. Ang 13, okay, medyo close na tayo, patapos na tayo. So, 13, medyo ano, okay, coping mechanism ko. Hindi siya pabiro. Serious? Like, yung serious ko na coping mechanism is self-isolation. I really love self-isolation. Para kasing, it's different kapag ka na-isolate ko yung sarili ko. Pero medyo negative siya sa iba. Pero yun kasi yung way ko para mag-cope to sa situations. Sa ibang situations. Yun, self-isolation has always been my coping mechanism. Like, I find peace, I find solace to that. I find solitude dun sa pag-isolate ng sarili ko. Pero hindi naman isolate na parang in a negative way, ha. I'm happy naman dun kapag ganun ginawa ko. Pero nag-disappear na ako bigla without warning. Pero yun nga. And na-appreciate ko yung mga tao na hinahanap ako kapag ganun. I love them. Iyak na ako. Ay, hindi. Then, eto na. 14 na fact. Sabi ko, iyak na ako. Wait. Like, ayun, 14 na fact about me is that halata ba, guys? Ito sasabihin ko. Or, comment daw below muna. Kung ano to, hulaan nyo muna. Hintayin ko kayo, sige. Ay, hindi mo na lang makikita. Iyakin ako. Yun yung 14 na fact. Kunwari nagulat kayo. Naiyakin ako. Pero yun, sobrang ko kasing soft-hearted. Like, for example, iiyak, parang sisigawan mo ko. Or sabihan mo ko ng talagang word na parang sobrang sumakit, kumirot yung heart ko. Iiyak ako. Talagang dadamdamin ko siya forever. Hindi ba forever? Parang dadamdamin ko siya. Talaga. And, ayun, iyakan talaga ako. Lahat kahit maliit na bagay, iiyakan ko. Ayun, pero minsan din naiisip ko, like, if I cry about it, parang nothing will change. Parang hindi siya nakaka-fix ng problem ko. Kasi kapag umiyak ako, nandun pa rin yung problem. Pero, gusto kong umiyak kasi doon ko lang din na-release lahat. And yung sa pag-iyak naman parang, hindi siya sign ng weakness for me. Kasi doon nakikita yung vulnerable side ko. Doon ko talaga nalalabas. Naisip ko lang din na it's okay to cry and let all my feelings out. Kasi, pag hindi ako umiyak, or kapag hinayaan ko lang yung sarili ko na pigilan ko yung iyak ko, parang mapupuno siya dito. To the point na parang one day baka maghalo-halo na and magsama-sama yung parang yung dito, yung damdamin dito. Yung feelings dito pag tapos ayun baka mag-burst out bigla out of nowhere. Ayun. Or if yan, same tayo, like iyakin tayo. Naiintindihan mo ba ako? Comment down below. Okay na naman kasi talaga naman yung iyakin. Pero not to the point na parang naapektuhan na talaga yung lahat ng ginagawa ko. Iyak mo lang lahat kasi siguro naiisip mo yun lang din yung magagawa mo. Umiyak muna sa ngayon. Kasi, syempre, sobrang heavy nun sa heart. Kapag di mo siya dinabas, talagang maiipon siya dito. So, allow yourself to cry. And kasi naman, like crying doesn't mean na you're weak. It's not a sign of weakness. Parang, it means na you are strong enough to let yourself be vulnerable. 15 na pa. Oh my God! Last 2 na. Okay, parang ayoko pa. 15 na fact ay lagi akong late. Hindi ba halata? Ayun, lagi akong late. Pero I'm not proud about that. Gusto ko siyang baguhin. Especially sa pasukan. Like, alam niyo ba, diba? Actually, sabi ko na yata ito. Pero, yung sa, grade 10 ako noon. First day ng school, late ako. Tapos, ng graduation din, late ako. Di ba? Pero nung graduation naman, or moving up,
talagang sumama yung pakiramdam ko. Super like base na ako, naka-makeup na ako, meron na, nakaayos na ako. Tapos baka lang talaga ako sumama yung pakiramdam ko sobra. Pero yun, balik tayo sa pagiging late. Saan talaga lahat ng ano ko, late ako Baka sabihin niyo sober late ko naman. Hindi. Minsan, maaga ko, minsan hindi. Pero mas lamang talaga yung late ako. And minsan, close to late. Parang last minute na lang. Dun ako pupunta. Dun pa lang ako mag-show up. Yun, pang 15 na fact ay late ako. Hindi naman always, pero ayun, nalilate lagi ang babae na to. Sobrang bagal ko na talagang kumilos, guys. Hindi ko talaga alam, pati nanay ko hindi na alam gagawin sa akin. Eto, last but not the least. Walaan niyo kung ano to. Fact na to about sa akin. Ano to? This sounds weird. Sa akin, for me lang, or sounds odd. Pero, last kong fact about me, 16 fact, ay right-handed ako. Yun lang naman, ang last. Joke lang. Right-handed ako. Pero, kapag nakain, nasa kaliwa yung kutsara. So, salisi ako. Pag nakain, kaliwa ako. Tapos, kapag nagsusulat, or kahit, ayun, nagsusulat yan, ko, right-handed. Diba? And sabi lang, iba, baka daw ambidextrous ako. Pero feel ko hindi. Kasi hindi ko na nagagamit equally well yung dalawang kamay ko. So, I'm done. Kailan na ba ako? Sana naman may naiintindihan kayo sa akin. Kahit sobrang bulol lang babae na to. Kahit soft girl lang. Kahit slave lang ako. Ay, hindi kay slave. Oh, gusto niyo pa ba ng fact about me? Bonus fact. Daming alam. Pero yun. Siguro yung bonus fact to, siguro, I'm a girl who has many dreams and hopes sa life. Serious to. Yun. Sobrang dami kong pangarap. Kasi libre naman yung mangarap. Diba? Sabi ng nanay ko, libre naman daw talagang mangarap. And I do believe in aiming high. But, dapat? I-work hard work para ma-achieve mo yung dreams mo. Kasi diba, kung walang gawa, parang wala. For me, okay lang super dami mong pangarap. At least, nangangarap ka, diba? Pero dapat, kung gusto mo talagang ma-achieve yung dreams mo, kailangan mong kumilos. Like movements ba? Para kahit someday, ma-achieve mo yung dreams mo. Iset mo yung goal mo, kung ano gusto mo mangyari sa'yo, kung ano gusto mo achieve sa buhay mo. Like, a small step. Kasi with that, with every small steps, parang it brings you closer to achieving your dreams. And lahat ng efforts mo, nakakount yan. Hindi yan sasayang kapag alam mo sa sarili mo na may passion doon sa ginagawa mo, na you're happy with that. And your every effort comes and gets you closer to where you want to be. Just believe in yourself that you can. And that's it. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching me and somehow nag-enjoy sa getting to know me a little better. And tell me lang guys, comment down below if gusto niyo pa akong makilala. Like, ano kayo ng content sa akin? Wow! Content! May time. Wow, may time siya. Slave ako kapag may time. Pero yun, sabihin niyo lang ako if gusto niyo pa ng getting to know me. Ano yun? Norcube! Seasoning. Pero sabihin niyo sa akin if gusto niyo pa akong makilala. And sana nakilala niyo talaga ako kahit ganito lang. Kahit, Pero yun, gusto niyo pa ng fact. Ay, tapos na pala. Tapos na siya. Wait, parang ngayon ko lang ito sasabihin. Yun lang ba? Okay, if you like this video, kindly, wholeheartedly, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates. Na-miss ko tong outro na to super. Na-miss niyo ba to? Comment down below. Lahat na kinoment down below. For reminder, every day, keep this on your mind. And always remember that always smile, then smile again. Bye!